Magandang araw po sa atin lahat. Ito na naman po ang ating nag-iisang kamata at pagkukwentuhan na naman tayo. Itong pagkukwentuhan natin kung gaano katindi at kalupit pala itong si Isko Moreno. Talagang nakita na natin talagang napakalupit pala nito ni Isko Moreno, no? Lalo-lalo na ngayon. Pinoproblema siya ng mga katunggali niya sa pagka-alkalde dito sa lungsod ng Maynila. Ayan pala ang pinakamalaking problema ng mga katunggali niya dito sa lungsod ng Maynila, kung paano si Isko Moreno pababagsakin. Ganyan pala talaga kalupit si Isko Moreno, no? Talagang ganyan talaga makikita natin kung gaano kalakas si Yorme dito sa lungsod ng Maynila. Biruin mo, halos o lahat na ng kalaban niya sa pagka-alkalde dito sa lungsod ng Maynila, siya lang ang binibira. Nakapokus sa kanya lahat ang kanyang mga kalaban. Sa kanya talaga halos yung banat sa kanya inaaraw-araw na. Di ba napapansin natin ngayon yung mga kampo ng incumbent, itong kanyang mga kaalyado dati, talagang puspusan din, lalo-lalo na yung mga troll neto. Puspusan na sa paninira at talagang gustong-gusto talaga nilang pabagsakin itong si Isko Moreno. Paano naman mangyayari yun? Ang taong bayan at ang buong Manileño ay nakasuporta rito kay Yorme. Paano natin magagawa na pabagsakin itong si Yorme? Diba? Kasi napansin natin, nakikita na rin natin mula dito kanila, ewan natin sino yung mga yan kasi hindi naman kilala yung mga yun. Ngayon lang natin nakilala yung mga ilang kalaban ni Isko Ang talagang alam lang natin at kilala natin itong mga kaalyado na dati at itong kasalukuyang administrasyon dito sa lungsod ng Maynila. Yung iba hindi naman nakapokus dito. Ngayon lang nag-focus yan dito sa lungsod ng Maynila nung kakandidato. Diba kung talagang nakapokus siya rin sa lungsod ng Maynila, di sana lahat ng mga project niya na tuwing binoto siya ng taong bayan, lahat ng mga project niya sana dito muna niya ipinalagay sa lungsod ng Maynila. Di ba po, kaya hindi natin pag-uusapan yan kasi walang bilang yan. Hindi natin isasama yan kasi ang laban dito sa lungsod ng Maynila, itong si Hani Lacuna at itong si Isko Moreno. Ayan lang talaga ang magkalaban dito. Huwag na natin intindihin yung iba. Dahil yung iba, mga panggulo yan. Mga nag-aagaw boto lang yan. Pero wag natin pag-usapan yan kasi sisikat lang yung mga yan. Ito, nakita natin. Pero napapansin ko, hindi lang itong mga trolls na itong kalaban ni Isko ang matindi ngayon, ha? Pati itong mga paninira nila, yung mga paninira nila na talagang akala mo ngayon lang nangyari. Akala mo ngayon lang ginawa ni Isko Moreno. Di ba? Oo nga pala, no? Di ba kasama nga pala kayo sa sinasabi niyo yung pangungutang at pagbenta? Di ba ang dami nga sinasabi ngayon Di ba? Ang dami yung mga sinasabi ni Mayora na tungkol dito sa Paymaya. Di ba? Ikaw ang mayor. Huwag mo laging isisisi sa dating mayor. Dahil kayo po ang mayor, kayo po ang nakakaalam lahat yan at kayo po ang may kontrol ng buong Maynila. Huwag niyo po lahat isisi dito kay Isko Moreno. Tandaan niyo po yan, may maisira lang kayo kay Isko Moreno. Lahat sinasabi niyo parang hindi naman tayo kasama dyan. Lahat ng ginawa ni Isko Moreno nung siya ay nanunungkulan, kasama kayo. Kaya huwag niyo siyang sisiraan tungkol niya sa mga inutang-inutang na yan. Dahil kung ayaw nyo na siya umutang, hindi naman makakautang yan. Diba, alam mo, nakakaawa dito si Isko Moreno ngayon. Sa dami niyang ginawang tulong dito sa mga dati niyang mga kaalyado, nilagay niya sa pwesto. Diba, at talagang sinuportahan niya hanggang dulo. Diba, tapos itong bumalik lang siya sa pagka-mayor ng lungsod ng Maynila at taga-anunsyo na tatakbo, parang galit na sa kanya lahat. Parang kasuklam-suklam na siya. Na parang wala na siyang ginawang maganda para sa kanila, di ba?
Pero nakita naman natin kung anong ginawa ni Isko na wala kayo sa pwesto nyo. Inuulit ko, wala kayo sa pwesto nyo kung wala itong si Isko Moreno. Kaya tuloy yung mga ibang kandidato, nahawa na. Yun na, naninira na din. Di ba alam nyo kasi yung mga paninira ninyo, wala immune na, nasa politika tayo eh. Nasa politika tayo lahat. Yung paninira, natural na lang yan. Di ba? Natural na lang yan. Pero sinisiraan nyo yung isang tao, napakarami naman nagawa. Baliwala rin yung paninira natin. Ang kinakatakutan natin ngayon, di ba? Itong darating na January. Di ba? Diyan na maglalabasan yung mga... Ay, nako, sana lahat incumbent. Sana lahat nakaupo. Di ba? Kasi yung mga nakaupo na yan, yung mga ilang nakaupo na yan, lalo-lalo na ngayon, di ba? Tatapos na yung taon. Bagong pondo na naman yan. Yan. Tapos sabi nga ni Amy Marcos, sinagagamit yung mga ayu-ayuda dito sa politika. Di ba? Kaya yung iba, di ba, yung sasabihin, mahina yung bata natin sa Maynila. Kailangan natin palakasin yan. Di ba? Tambak nyo lahat ng mga ayuda dyan. Diyan natin ilagay lahat ng mga ayuda. Kawawa naman po yung mga karapat-dapat na bigyan ng ayuda, yung mga nasa lanta ng bagyo. Diba? Kasi siyempre, pag nawala yung mga kaalyado yung mga yan at natalo, ay nako, Maria Josep. Malamang may bumaba ng maaga. Diba? Alam nyo po kasi, itong nangyayari ngayon sa atin, lalo-lalo na dito sa lungsod ng Maynila, yung mga dating mga kasamahan nito ni Yorme, talagang nagre-recruit pa sila ng iba na para siraan itong si Yorme. Di ba? Ito naman si Yorme, sasagutin sila, lahat ng mga paratang nila, sasagutin ni Yorme, tapos, ay ibabalita nila, si Yorme ang naninira. Di ba? Parang siraulo lang. Kaya kayong darating na halalan, tandaan nyo po yan, piliin na natin. Ibalik na natin kung sino gusto natin ibalik. Diba? Pero huwag na natin panatilihin. Diba? Kasi alam nyo ngayon, may marami akong mga kwento. Meron daw mga ilang empleyado dito sa lungsod ng Maynila, dito sa Manila City Hall, at pinagkakalat daw, di umano, na lamang na daw itong si Lacuna sa survey. Parang wala ko ata nabalitaan yun. Dahil kahit kailan at kahit na sino at kahit na kayo mismo ang magpa-survey, hindi pa lumalamang itong siya ni Lacuna kay Isko. Diba, tandaan nyo, ang layo na po ng lamang. Huwag na natin pag-usapan ng mayor kasi ang mayor, alam na natin kung sino ang panalo. Huwag na tayo maglakas-lakasan ng loob. Kasi alam naman natin na mahina talaga itong si Lacuna. Diba? Ultimo nga dyan sa mismong City Hall ng Maynila, nagpa-secret survey tayo dyan. Ano lumabas? 18% lang po siya. Ultimo yung mga akala mo dikit sa kanya, akala mo siya na isusuportahan. Pero pag tinanong mo ng patago, ano sasabihin? Nakikiride on lang ako. Siyempre, mahirap na mapaginitan. Ganun lagi ang sinasabi ng mga ilang empleyado sa City Hall. Nakikiride on lang sila kasi nga ayaw nila mapag-initan. Kaya siguro akala ni nung mga ibang talagang dikit dito kay Mayor na lamang na siya. Naku po Mario, malabo pa sa sabaw ng pusit. Hindi na natin mapipigilan ang pagbabalik ni Yorme dito sa lungsod ng Maynila. Yan po yung reality. Diba? Kaya ngayon po, tingnan nyo, nangyayari sa lungsod naman. Kasi kung talagang confident kayo at lamang kayo sa survey, di sana inaayos natin ang lungsod ng Maynila. Wala naman po naayos. Tingnan nyo po yung night market na sinasabi natin dyan sa Divisoria. Yung night market, akala ko yung night market talaga. Hanggang sa kasalukuyan na to, bukas pa rin. Diba? Kung gano'n yun nilukuhin yung taong bayan. Nilalagay ninyo yan dyan, pinasikip na naman ninyo ang Divisoria, alam natin na magpapasko. Di ba sino may kinabang yan? Tsaka si Pati na naman. Di ba? Na sinasabi ko sa iyo, dapat nililinis natin lungsod ng Maynila. Wag natin dumihan. Naalis na lang tayo sa pwesto, marumi pa rin ng Maynila.
Yung parking, kita nyo, di ba, nagkandaloko-loko na. Diba, yung, lalo na, dinagdagan pa natin dyan sa Divisoria ng mga kulay asul na tolda. Diba, marami nang nakakapunan yan sa Divisoria, lalong sumikip, nandyan na, halos hindi na madaanan, nandyan na yung night market, yung mga gulay, sinabayan pa natin yung mga kulay asul na tolda na yan. Ako, ano na po mangyayari dyan? Diba, tapos sasabihin natin, lamang tayo sa survey. Diba? Maraming nagkukwentuhan dyan. Yung iba nagse-celebrate na number 1 daw sa survey. Naku po, saan nyo ba sinorvey yan? Saan nyo ba nangyari ang survey na yan? Kasi alam nyo po, simulat sa pulpa, nag-anunsyo pa lang si Moreno, si Yorme na tatakbo ng pagka-alkalde. Nanguna na kagad yung mga tao na mismo nag-survey na sarili nila. Di ba? Tapos ngayon, number 1 daw sila. Sige na nga po, number 1 na kayo. Pero kayo na lang po pinagtatawanan. Nakita nyo po yung food pack natin hindi nag-upgrade. Ano nangyari dyan sa mga food pack natin? Simula pa nung pandemic, karton na. Hanggang ngayon ba naman, karton pa din? Mariosip naman talaga, hindi man lang natin samahan ng yung, alam mo, yung food pack na yan, dapat nakalagay sa karton, puro mga dilata lang, tsaka yung mga panggamit, pang Noche Buena, yan lang nakalagay sa karton. Pero kung pati yung bigas isasama nyo dyan sa napakaliit na karton, ano pa laman yan? Diba? Para namang ginagawa nyo, timawa yung mga Manileño yan. Diba? Nakita nyo sa ibang lungsod, di ba nag-upgrade na? Meron na yung lagayan nila, plastic, may hawakan, punong-puno, makikita natin yung mga nakalagay sa loob. Nakita natin, tapos meron pa silang bit-bit na sako. Ang bigas. Sa atin, karton lang. At, di ba? Tapos, bago pa ibigay, pasasalitain natin yung mga kandidato natin bago. Ako po, Marias, ginamit na. Ginamit na natin sa kampanya yung pamumudmud ng food pack dito sa lungsod ng Maynila. Diba, pag food pack na yan, dapat yan, kumpleto. Yung masisiyahan naman ng mga Manileño na nagtitingo. Yung kay Yorme, maganda pa yung kay Yorme dati, di ba? Kahit pa paano, may mga pampalubag loob ng mga ibang, may mga keso di bola pa Meron pang nakalagay sa bag Diba? Meron pang yung mga senior, meron pang mga insure Diba yan yung mga nami-miss ng mga mga Manileño, lalo-lalo na yung mga senior natin. Ngayon nawala na lahat Pagmamalaki natin yung magiging 1,000 na next year. Mariosip naman talaga. Next year pa. Kailan pa nila matatanggap yun bago mag-eleksyon? Diba? Kawawa na naman. Naku po, Mariosip. Ginagagamit talaga. Nagagamit Diba? Yun yung lahat ng mga ginagawa natin ngayon. Lahat ng mga ginagawa natin ngayon. Lahat yan. Idea lahat yan ni Yorme. Wala na bang bago? Yung idea nyo naman. Diba? Tataka ako dito sa food pack. Diba yung sa iba nag-upgrade na. Dito sa lungsod ng Maynila, karton pa din. Sa isang napakaliit na karton, nandun na lahat. Diba, hiniwalay man lang sana yung bigas. Hindi ako pumatas pagmamalaki pa. Happy tayo ngayong Pasko! Diba, happy tayo! Diba? Sila lang ang happy. Yung mga Manileño, CDO. Diba? Naku po, Mariosip naman talaga. Naku po, makakapagsalita ka talaga na hindi maganda nito Sa mga nangyayari dito sa lungsod ng Maynila, lahat na lang. Diba kung yung sa parking, pinaluwal muna yung parking dapat na nagbibigay ng pamasko Diba sa laki ng parking na yan, naaabala yung mga Manileño, dapat yan nagbibigay ng mga pamasko Diba? Wag yung naku po, Mariosip. Kaya ito ngayon na nangyayari ngayon dito sa lungsod ng Maynila, mas talagang sinasabi nyo na talagang hindi na talaga tayo mananalo at talagang bababa tayo sa pwesto. Kinita ako ngayon pala, ramdam ko na ramdam ko na kasi yung dalawa na yan, dalawang matinding magkalaban na yan, wala na, bali na yung isa. Ang inaabangan na lang dyan yung vice mayor, congressman at saka mga konsihal.
Diba, ayan lang ang binabantayan. Pero sa mayor, naku po, malabo na. Malabo nang mapigilan ang pagbabalik ni Yorme dyan sa lungsod ng Maynila. Kahit yung isang kandidato dyan, panayang recruit ng napakaraming mga vlogger kung ano-ano pinagsasasabi. Mario Joseph, yun nga lang sinabi ni Kamata na dapat ang ginawa niya, ganun. Di sana kahit papano may point siya sa Manileño. Diba? Dapat dito ka pala kakandidato sa Maynila. Bakit sa Quezon City ka nagpagawa ng dialysis center? Diba? Kaya yung mga Manileño nagtataka na ngayon. Mukhang nabubudol daw sila. Tapos puro na lang bigas. Sabi ng isang vlogger, mga masasarap na ayuda. Magandang mga pinamimigay. Nakikita ko pag may pumupunta, nakikita ko yung binibitbit lang na bigas. Ayun lang ang dala. Diba? Ayun lang ang dala. Yung bigas na yun, samantalang nung una, ang dami, galante. Diba? Galante siya nung una Talagang ang dami pinamimigay bakit ngayon bigas na lang at minsan nagrereklamo pa yung mga nagpunta. Kaya, ang dami talagang nawala. Ang daming nawala. Diba? Ang daming mga umalis. Ang daming na-disappoint. Kaya ngayon siguro, nag-iipon na lang ng mga vlogger at mga troll sa TikTok. Yung mga magsasabi, dito kami. Mario Jose, pag tinignan mo yung muka, walang muka. Diba? Kaya yung mga kailangan talaga ngayon yan. Yung mga kailangan, pagka lalabang ka sa Maynila, titingnan mo muna kung kaya mong banggain itong si Isko Moreno. Kasi pag sinasabi, siraan ko lang to, matatalo na to Alam natin, si Isko Moreno, nasiraan nung nakaraang eleksyon, kaya natalo. Pero dito sa Maynila, kahit ano sira mo dyan, hindi mo kayang banggain, hindi mo kayang talunin ng isang Isko Moreno rito. Hindi mo siya madadala. Sino sigaw ng Tondo? Sino ang ng Tondo? Diba? Wala kang pinagkaiba. Wala kang pinagkaiba doon sa isa pa na kandidato. Diba na pinagupitan yung mga senior citizen. Dinala sa parlor. Yung mga senior citizen. Ay, naku po, Mario Jose. Para itong eleksyon ngayon, suportahan natin yung mga talagang makakatulong at magpapabago ng lungsod ng Maynila. Huwag yung puro yabang lang. Huwag yung tayo na musga. Diba? Kasi alam natin kung gaano talaga kalupit ito si Isko Moreno. Ngayon ko lang nalaman talaga, lupit talaga ni Isko Moreno. Kaya hanggang dito na lang po at magandang araw po. Ito po inyong Kamata. God bless po.